Hello mga kasenyor, it's my 62nd birthday and I decided to spend it here at Awichon Cultural Village dito sa may Kalinga, Lubuagan, Kalinga. It's a living museum wherein you can be able to witness and see the life and culture as well as heritage and arts of the Kalinga people. So tara na, samahan niyo ako as we take you around Awichon Cultural Village dito sa Lubuagan on my 62nd birthday. Let's go! It's 4:30 in the morning at nambubulaho na kami. Nagpe-prepare na kami ng aming breakfast. Magluluto na kami. At ang ating niluluto ay itlog. Ano? Ang luluto ay? Magigisa tayo ng itlog. Ayan na yung itlog. At yan yung ginagawa ng ginisang itlog. Breakfast is ready. Meron tayong tortang giniling, meron tayong chicken hotdog, meron tayong ginisang itlog, at meron tayong adobo. Meron pa tayong adobo rice, at meron tayong kanin. At si ate, ano niluluto mo ate? Okay pa, bangus. Bangus, yan. Diba? Kompleto. Ang problema natin, nasa si chairman. Nanigas na doon. Diba? Aking breakfast morning. Happy birthday to me. I'm 62 years old today. At ang ating hinandang birthday breakfast ngayong November 26, 2023. Happy birthday to me! Happy birthday to me! Kawawa naman. Nasaan ang cake ko? Wala ba akong cake? Welcome to Awichon. Ito ng mga nakasulat. Where flowers blooms, so the soap. Ito yung mga kalasag. Dami.
And then ito yung mga gongs. Yung antigo na siguro to. These are some of the instrument. And then bayuhan ng bigas. Ito yung pambayo. May mga sungay. Ito yung ating prinsesa ng mga Ipugaw. Grabe yung detalye ng bahay. Tanyo, parang walang ginamit na pako. Ito yung sahig. And then yung detalye ng pinto. Yan. Nakadesign to parang rice terraces. Ganda. Ganun yung bundok. Mabaho.
detalye ng loob ng Kalinga House. So merong kalan sa loob. At ito yung mga tulugan nila. Medyo madilim lang. So siguro pag nagluluto sila dyan, may mga bagay silang pinatutuyo dito sa ibabaw. This is one of the best birthdays I have. Gusto ko yung itong lugar na napakatahimik, napaka-close mo sa nature, at napupuntahan mo yung mga lugar na bihirang mapuntahan ng mga karamihan tao. Nandito tayo ngayon sa mga bahay ng mga Kalinga. Matagal na natin pangarap na makarating dito sa Awichon. I'm glad na in places like this still exist. Dahil para sa ating lumaki sa syudad, kailangan natin ng mga retreat places, tahimik na lugar para mag-recharge, mag-relax at enjoy natin ng nature. So ngayon, enjoy natin. Oh. Wow, nakapag-trekking na rin tayo ng konti. At siguro, continue pa rin natin pag-trekking. Kape, sir. Sige, saan meron? Ito, sige, kuha ko kape. So, may coffee. Tayo ng kape dito. Yan o. Kape tayo mamaya. Tayo nagkakape habang nandito sa kaping barako. Bigay ni Kuya. Sarap. Sa ganitong napakagandang weather. Medyo maambon-ambon na konti dahil ganito yata lagi. Pero sarap magkape. Enjoy natin ang gandang view. Yan na, may sea of clouds sa likod. Up. Hello again folks, sa mga nagtatanong kung paano papunta dito sa Awichon, madali lang naman. May dalawang paraan. One is for you to go to Bontoc.
either through Baguio or through Banawe. And Bontoc, from Bontoc, it's about 2 hours to 3 hours drive all the way here to Lubuagan. And from Lubuagan, mga 5-6 kilometers. Kakaliwa kayo, paakyat dito sa bundok at makikita nyo ng Awichon. Another way is for you to take the bus or drive through Tabuk. From Tabuk, Lubuagan is about 2 hours. So before reaching Lubuagan, meron namang crossing or junction, nakakanan kayo at akit din kayo sa bundok papunta dito sa Awichon. Ang mga hot dito is priced at about 3,000. Maximum yun, good for 6 person. Pero kung dalawa lang kayo, still have to pay dahil per hat yung bayad eh. Ang maximum number of pwede magstay 6. So 500 kung 6 kayo, pero kung dalawa o 3 lang kayo, you have to divide ako sa 3,000 pesos. Nakakatuwa dahil may libreng coffee sila sa umaga. It's masarap na coffee, parang kaping barako, robusta siguro yung kape dito. It's Kalinga coffee, libre lang siya. And then napakatahimik ng lugar at kahit saan kayo pumunta, meron sea of clouds. Yan, no? Nakakatuwa at nakikita natin siya. Grabe, napakaganda talaga ng lugar na to. Ang laki mo naman yung binato. Wala kang makikita ng kagandang view sa Maynila. Oh. At nasa taas ng bundok at nakikita natin ang mga villages sa baba. Yan yung mga Kalinga villages. At tayo nasa sea of clouds. At buti na lang at unti-unting sumisikat ang araw. At namamatayan natin ang maraming rice terraces, river, at saka mga kabahayan doon sa baba. Ay nako, ang ganda-ganda ng lugar na to. Punta na kayo dito sa Awichon. So nandito po tayo, kasama natin si Ginoong Alonso Saclag, Gawad Manlilika ng Bayan. It's a honor for me na finally ma-meet kayo. National Living Treasure. Ano po ang vision nyo dito sa Awichon? Ang kuwan ko dito Awichon, noong una, dahil nakasama ko si President Ramos noon sa Clark X-Base, Pampanga Expo Filipino. Nung after 1 year, stop ang Expo Filipino. Nakasama ko din si Senator Gordon sa Intramuros, Manila. 1 year kami doon. At nung pati akong sa Manila, sa para puro ganito ang mga bahay na dinala ko. Pero uwi na lang ako sa Kalinga. Bakit dito ko mag-stay na hindi sa bayan ko? Tumuwi ako. Ginawa ko ito nung una
konti pa, free ang mga bisita. Free, tulog, libre kain, libre entrance. Nung dumami sila, i-close ko sana kasi nahiya ako na hindi ako ma-maintain ang Kalinga hospitality. At sinabi ko sa NCCA, i-close ko na lang ang kuwan ko sa Auchon, Cultural Village, kasi hindi ako na kaya magpakain at magpakape. Ganito ang gawin mo, sila ang nag-suggest na mag-instance fee, pag may matulog, kumain, yan, magbayad sila para may maintenance. Ibigay mo sa mga nagtatrabaho at yung food na kinakain ninyo. Ginawa ko yun, nung una, nahiya ako. So later on, ako nasanay. At ito, tuloy-tuloy. At tinuturo ko lahat ang ginagawa ng mga Kalinga, dances, music. Ito pong bahay na to, this is traditional Kalinga house. At yan, ginawa ko yun. At kaya ko ginawa ito, naisip ko si Emilio Aguinaldo with his battalion na nag-stay sa Lubwagan, according to oral record and history, nag-stay for 72 days, free board and lodging. Okay. Every day na contribution ang mga tao sa food. Umalis sila sa lahat, ganito lahat ang mga bahay noon. Kasi ganito na walang pako, kasi Kita ko walang pako. Walang tools noon. At ito, ginawa pang, may art pa sila, ginawa pang octagonal yung iba. Na kwan. At ito, ganito. Tinutuloy ko. At maraming bumibisita na galing ibang country noon bago COVID, lalo mga taga-Israelite na sinabi na when they were retired military na mga babae, retired na, puro gira daw doon. So gusto nilang mag-relax. Nung nasa airport daw sila, sabi daw ng isang security, ay tinanong kung saan pupunta. Where are you going, ma'am? We go direct to Kalinga. Do not go to Kalinga. If you go back, no more head. Yan ang sabi kasi dito, nakaupo iba doon. At nung sinabi yun, ito pa, how do you see? Very good place, relax. In Israel, everyday bombing, machine gun, people dying, crying, many dead. So, this is a place. So, sabi nila, if you are in heaven. Napaka-peaceful. So, masaya ako na narinig yan. So, si Aguinaldo na nag-stay sa Lubwagan, dahil sa Kalinga Hospitality yata at libre lahat, idineklara na third capital of the Philippine Republic yata. At pag may news na may mga Americans na darating, takbo dito. Wala ito doon. Wala mga ito noon. Puro kahoy at ito yung spot na dito talaga ang wala pa ito. So, pag talagang may, kung wala ang mga Amerikano, balik sa Lubwagan. Kung may news na talagang may talagang mga Americans, takbo sila, crossing the river, crossing many Kalinga village at hanggang makarating sa Palanan, Isabela. At doon nahuli si Emilio Aguinaldo. So, sa mga sundalo daw nila, Cavite, Laguna, Batangas. Kasama niya. So, nung patakbo sila, sinamahan ng mga taga-uma dito baba diyan. Village sa baba. Lubwagan, sinamahan papuntang Cagayan. Nung nasa banda last ng Kalinga, may nangyari na headhunt lahat mga kasi walang trail noon, walang kalsada ang naglilinis ng daan. So walang nakabalik at
bakit wala sa history yun. Mm. To me, they are considered hero. Oo, tama. Because it's a war between America and the Philippines. Mhm. Now, gusto kong, kung lumakas ako, gusto kong bumalik sa Cavite kasi may anak ako sa Cavite, Saan sa Cavite? sa Bacoor. Bacoor ako. Bacoor at doon. Tiga Bacoor po ako. At sa Cavite at sabihin ko yung story about Aguinaldo. Kasi sigurado ang Cavite, Laguna, Batangas ang mga sundalo niya. At walang paki ang kalubwagan sa laban ni Bonifacio at si Aguinaldo. Politika nila yun. Yung mga sundalo, obey orders before you complain. So, innocent ang mga sundalo. So, nung nahuli sila, that's the end of the story of Aguinaldo. So, gustong sabihin na yan ang ginawa ng mga kalubwagan, Kalinga, yung time na Aguinaldo in Lubwagan. Kung pumunta ako sa Cavite, Laguna, Batangas. At gusto kong magpatulong, kung gusto nilang historical kung may ano nila, may tulong sila na gawin dito, lalo yung Freedom Trail, Aguinaldo, pwede nilang i-project yun. At bahalang ang mga taong maglinis. Yan ako, suggestion lang yun. At yan ang gusto kong magawa. Kung makas ako, balik ako doon. At ang sinadjust yung taga Batangas, kausapin ko yung mga congressman, governor, mga mayor sa Cavite, Laguna at Batangas. Kasi historical ito, para hindi makalimutan ang ginawa ng mga tao noon. Yan. Bakit Awichon ang pangalan ng lugar? Awichon means takbuhan. Okay. So, because of Aguinaldo, tumatakbo dito. Itong itaas ng lugar na to. Takbuhan means Awichon. Okay. Because of the battalion of Aguinaldo and Aguinaldo, who've been running here. So, historical itong lugar na ito. Ito yung pinaka-vantage view ng lahat, nakapaligid na villages, nakitang-kita nyo lahat pala. Nakapaligid. Dahil walang tubig dito, parang table, Awichon Mesa, parang table na ganito. So, walang tubig. So, kinuha ko yung tubig doon. Hose with cover. So, nandito kami lang ang nandito. Mga traditional dances at saka music ng mga Kalinga. At yan, lalo na yung atay namin na sabi ng taga Manila ay yung tao doon na igolote kami. Anong meaning ng igolote? Taong bundok na may buntot daw. Dahil sa yata sa string. So, yun, gusto ko yung word na igolote. Ngayon na nalaman ko yung meaning ng igolote. Kalinga lang kami. Kalinga. So, yan. Kilala pa nung babae may isa? Mga babae may isa, may isa lalaki. Yan at ano pang yung weaving nyo, before in the whole Philippines, there were no clothes. And the whole Philippines are with a string of bark of trees ginaganon. Pati mga babae, takles pa. Ang naunang nagdadamit ay taga Lowland kasi doon nauna dumating ang mga foreigners. Nung nagdamit sila at may trade, nagbenta ng mga business sa mga trade, nag-group ang mga taga rito ng gisling at tapis. After that, yan ang ginagamit namin. At after that, nung dumating na mga damit, nagdamit tayo lahat. Yan ang hindi sa inaano mo ang mga ibang kababayan mo. So, yan ang dahilan na naka-display mga taon noon. At ngayon, there's intermediate
Ay, 31 lugar na yun. Pero namin ang pispak namin. Baka mag-anan kami. Ang rules of pispak. Kasi pag may pispak, kasi wala pang gobyerno noon. Green Facebook. Full protection. Walang mangyari sa after the pispak. Walang mangyaring masama. So yan ang Kalinga. Bakit sinasabi mga headhunters daw? The last headhunters daw. Last kasi dahil sa walang news, walang camera, walang television noon, evidence lang na nakaganti. Ipakita na nakaganti. At yan, enough. 1 tree is enough. Walang massacre. And we have laws of tribal war. Do not burn houses. Do not kill animal. Do not destroy rice field. Because when you burn, destroy, kill animal, and if the stock is destroyed, where will they sleep? What will they eat? What will they butcher? At yan ang sinasabi ng mga masama yun. Ang pispak ko dapat ito na kahit ang ama-ama. Pispak ko dito na matagal na batik. Sila pa ang pispak ko doon. Tignan mo yun. After the pispak, magsalita itong dalawang pispak ko doon. Do not destroy itong pispak budong. Because my father was headhunted. So, peace loving po talaga ang If mga... you destroy, I will kill you. That's how strict. Okay. Yan. So, they should know what is the truth before attacking. Come and investigate, ask question. Yan, yung panahon. Kasi ang kwan ngayon, ewan ko kung totoo yung mga Pilipinos galing kasi the first Filipinos were the Aitas daw. Talaga, dumagat. Ngayon, dumating na nga nag-travel daw to ship ang mga Indonesia, Malaysia, Taiwan, Korean. Member na yan dado. Nag-stay sila sa Manila, naghanap ng where to stay, eating herbs and raw meat. After that, napunta yung iba dito, yung hanap na may tubig, may magandang stay. Nung medyo dumami sila, nakaw daw ang mga animal sa banda Cagayan sa Bela. So, at nakita nila na gumaganon yung mga tao nagtatanim ng palay. So, ginaya na nila yun. Gawa na maliliit na ganyan. Rice terraces. Yan. Nung maganda talaga, ginawa sila ng rice terraces. Mano-mano na dito na yan. After that, dumami ang animal nila. Dumami ang trade sa isang tribe. Nag-agawan sila ng yung mga little ranches, tubig para sa rice field, nag-agawan. Nung hindi masettle, nag-umpisa ang kaya pala nagkaroon ng tribe. Nag-agawan. Nung namamatay sila sa tribal war, sakit, gutom, nag-isip ang mga elders. Ang mga elders, yan ang mga parang mayors of the town. Pero elders na ang tawag sa kanila. Nag-usap na ganito, mamamatay tayo sa gutom at sakit. So, ginawa nilang pispak. At the pispak, complete forgiveness, tuloy nila yun. So, wala na headhunting. Nawala. So, Kalinga now is the most peaceful, peace-loving dito sa Cordillera. May bisita, do not touch the visitors. Okay. Ever since, laging tinatakot kami magpupunta sa Kalinga. Yan. So, mali pala yung akala ng iba tungkol sa Kalinga. Dapat, sa newspaper, para malaman ng iba. Lalo na sa napakatahimik eh.
Nagulat nga ako. Parang mas peaceful pa kumpara doon sa ibang probinsya sa Cordillera. When nagpusitis ako, dahil sa sikli ako, nagpatsa sila ng 30 na karabaw, may iba pang user, at 1,000 ang mga puno, dito may 10, at ang taga Mindanao, at Bisaya, at Manila, ay attend. So, ni-enjoy nila yun sa 18. Hello again mga kasenyor. I guess we have done our vlog here. Napakaswerte natin ngayong araw nito dahil dito sa pagpunta natin sa Awichon Cultural Village, namit natin na isang national treasure ng Pilipinas, ang Gawad Manlilika ng Baod, kasi Ginoong Alonso Saclag, isa sa mga deeply honored na individual na taga-dito sa Kalinga. Siya ang nagtatag nitong Awichon na dati palang ibig sabihin takbuhan dahil dito nagtago sa Aguinaldo. Napakarami tayong narinig na kwento sa kanya tungkol sa pagiging kapitolyo, third capital ng Lubuagan noong 1900. At I'm glad na nabisitin natin ang lugar na ito. So madali na naman puntahan, umabot lang tayo ng mga 15 hours bago makarating dito. At napakaganda ng cultural village sa tinayo ni Ginoong Alonso. So kung kayo may time at gusto nyo pumunta sa isang lugar na kakaiba, I suggest that you go to Awichon Cultural Village and visit this beautiful paradise on top of the mountain of Kalinga. Mali sa akala natin ang Kalinga isa sa pinakatahimik na lugar sa buong Pilipinas. Very peace-loving ng mga Kalinga people. Nagkaroon lang siguro during the past na naging headhunter sila, but I guess this has already been resolved and they are now very peace-loving. So takpuan natin ang katahimikan dito sa Kalinga at we're very fortunate na yung birthday natin, nabit natin ng isang national treasure. With that, I'd like to thank you very much for watching this vlog. I'm happy to be 62 today and I'm glad na nandito tayo sa Awichon Cultural Village. So travel while you can. Until the next vlog. See you soon.